Yun, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Batang Maynila to. Unang-una gusto nating congratulate si Mary Jane Veloso, mga kababayan. Mary Jane Veloso, ito pong ating kababayan ay babalik na po dito sa ating bansang Pilipinas pagkatapos po ng over a decade dyan po sa Indonesia. Okay. In-announce po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Basahin lang natin yung balita. Tapos mamaya, babalikan natin yung kaso ni Mary Jane Veloso para alam po natin kung ano ba talaga kwento. Bakit ba nakulong si Mary Jane Veloso? Pero bago yon, ito po yung nangyari, mga kababayan. In-announce po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ito pong si convicted overseas Filipino worker OFW na si Mary Jane Veloso will soon return to the Philippines after more than a decade of diplomatic efforts and consultations with the Indonesian government. So, ang tagal mga kababayan, lampas isang dekada na diplomacy and consultations with the Indonesian government yung nangyari. At ang nangyari sa ginawa ng presidente natin, Presidente Marcos, na-manage nila, na ma-delay itong execution at long enough upang makagawa pa sila ng agreement to finally bring her back to the Philippines. So yan, congratulations, grabe Gabi mga kababayan At ito naman si Presidente Marcos ay talaga naman pong in-express ang kanyang heartfelt gratitude sa kanyang counterpart, Indonesian President Prabowo Subianto at sa Indonesian government. Na kung titingnan natin na napakalakas po ng kanilang partnership itong partnership between the Philippines and Indonesia. At sila po ay meron pong shared commitment to justice and compassion. Sabi ni Presidente Marcos, I extend my heartfelt gratitude to President Prabowo Subianto at sa kanyang Indonesian government for their goodwill. This outcome is a reflection of the depth of our nation's partnership with Indonesia, united in a shared commitment to justice and compassion. Thank you, Indonesia. We look forward to welcoming Mary Jane home. Ayan, mga kababayan. Okay, so ito yung kwento, mga kababayan. Ito yung kwento. Pero, ibabasahin lang natin konti, pero paririnig ko sa inyo yung report. Ano po ba talaga yung nangyari, yung detalye kung bakit nandoon at nakulong si Mary Jane Veloso. At siya po ay na-detain sa Indonesia since 2010. Pagkatapos po siyang mahuli sa kasong drug trafficking charges. Siya po ay nahuli sa Yogyakarta na may nahuli sa kanyang 2.6 kilograms ng heroin na nandun po sa kanyang bagahe. At yan, dahil nga po dyan, siya po ay nasintensyahan ng kamatayan. Okay, so puntahan muna natin yung istorya mga kababayan. Pakinggan natin itong nangyari kay Mary Jane Veloso bago natin pag-usapan. Kasi inabot po ng 3 presidente ito pong kaso ni Mary Jane Veloso. At pag-usapan nila natin kung ano ang ginawa ng ating mga presidente sa kaso ni Mary Jane Veloso. Dumaan yan kay Pinoy, dumaan kay Duterte, at ngayon kay Presidente Marcos. Pero bago natin pag-usapan, pakinggan muna natin yung report tungkol dyan. Alright? Ito po. Balikan po natin ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ang laban para mailigtas sa sentensyang kamatayan si Veloso, inabot ng 3 administrasyon. Balikan po natin ang makailang ulit na apela ng Pilipinas sa Indonesia.
Balikan po Okay. natin ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ang laban para mailigtas sa sentensyang kamatayan si Veloso, inabot ng 3 administrasyon. Balikan po natin ang makailang ulit na apela ng Pilipinas sa Indonesia at kung paano humantong sa isang kasunduan ang dalawang bansa matapos ang 14 na taon sa pagtutok ni JP Soriano. 14 na taon at 3 administrasyon. Ganyan katagal, inilaban ng Pilipinas ang kababayan nating si Mary Jane Veloso na hinatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa iligal na droga. Trabaho sa Indonesia ang pangako ng recruiter ni Mary Jane nang lumipad siya pa Indonesia noong April 2010. Pero lingid daw sa kanyang kaalaman ang maletang pinabitbit mano sa kanya ng mga Pilipinong recruiter. May lamang mahigit 2 kilong heroin na nadiskubre pagdating niya sa Yogyakarta Airport. 6 na buwan matapos niyan, hinatulang guilty sa kasong drug trafficking si Veloso na sinintensyahan ng kamatayan. Kami po ay natatakot. Nagbuhat nung nakulong po yan ako dahil yung nag-recruit sa kanya, tinatakot po kami. International na certificate daw po sila. Magkaroon kami isa-isain o yung anak namin napapatayin nila sa Indonesia. Matapos ang maraming mga apela, April 2015, nang mapabilang si Veloso sa 10 convict na itinakdang bitayin ng Indonesia. Pero hindi ito natuloy matapos tawagan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino ang Indonesian Foreign Ministry. Kasunod yan ang pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio. Sabi noon ni Aquino, gagawing state witness si Veloso laban sa sindikatong nag-recruit sa kanya. That the Indonesian government has stayed the implementation of the death sentence of our kababayan Mary Jane Veloso. Sa pagpasok ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang naging posisyon ng Pilipinas, gawin kung ano ang naaayon sa batas ng Indonesia. He said, follow your own laws. I will not interfere. Pinayagan naman ng Indonesia na makapagbigay ng testimonya si Veloso laban kay Serio at sa isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao. Hanggang nitong September 2022, sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, muling umapela ang pamilya ni Veloso na hilingin kay Widodo ang executive clemency. Pero natapos ang termino ni Widodo nang hindi nare-resolba ang kaso ni Mary Jane. Pagpasok ng pamunuan ng bagong Indonesian President na si Prabowo Subianto, tila nagbago ang ihip ng hangin. Si Prabowo, personal na nagtungo sa Pilipinas para personal na bisitahin si Marcos noong Setyembre bago ang kanyang inaugurasyon. At sa kanyang panunumpa bilang Pangulo nito ng Oktubre, kasama sa mga bisita si Pangulong Marcos. Sabi ng DFA, meron ding bagong ipatutupad na batas ang Indonesia. Indonesia is formulating a policy of transfer of persons, of foreign persons to their host countries. Indonesia itself has a law which will take effect in 2026 about what in effect would be, if not necessarily the abolition of the death penalty, but some sort of informal non-implementation of the death penalty. The administration of President Prabowo wants to open a new chapter in its relations with foreign countries, including the Philippines. Sa naging kasunduan para mapauwi si Mary Jane, giit ng DFA, wala umanong kapalit na hiningi ang Indonesia sa Pilipinas. The Indonesians have not requested any payback, any quid pro quo for this. May I clarify? This is not in return for anything. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Okay, so syempre, palagpakan natin mga kababayan itong Administrasyong Marcos. Kasi dahil dito sa Administrasyong Marcos, dito nakuha natin yung matagal na nating pinaglalaban o hinihiling sa Indonesian government na hindi mahatulan ng kamatayan at matindi pa na ito mga kababayan, pakukuha pa natin sa Indonesia itong si Mary Jane Veloso. So congratulations ha. Galing. Itong Marcos government
At syempre, shoutout na rin mga kababayan sa Aquino government kasi sila talaga pinaglaban din nila itong faith ni Mary Jane Veloso. Pero matindi na ito mga kababayan. Itong isa, yung Duterte, mga kababayan. Ito ang matindi mga kababayan, itong Duterte. Kasi meron siyang stand eh. Meron siyang sariling stand. Okay? So, unahin muna natin. Pag-usapan na natin mga kababayan. Ano ba ang sinabi ng mga dating presidente? Kasi dumaan na nga sa 3 presidente, ganun katagal. So, sabi ni Presidente Benigno Aquino III, "It seems to serve both of our interests that to keep her alive to be able to testify." So, noon pa lang, sa panahon ni Pinoy, ni Presidente Benigno Aquino III, nandun na yung kanilang pakikipaglaban sa karapatan na ni Mary Jane Veloso na hindi mabitay. At sabi niya, sana man ay mabigyan ng pagkakataon na makapag-testify itong si Mary Jane Veloso. At yun nga nangyari mga kababayan, na pagbigyan po na mag-testify si Mary Jane Veloso at tumagal, hindi po siya na-execute. Alright? Ngayon dumating sa panahon ni Duterte. Sabi ni Duterte mga kababayan, ito po ang kanyang ito po ang kanyang sinabi sa Indonesian government. Sabi niya, go ahead to proceed with the execution. Ibang klase ito. Kung ano rin yung batas, gawin ninyo. Kung anong batas sa Indonesia, gawin ninyo. Tama naman yun eh. Tama naman yun eh. Siyempre, kung talaga nagkasala at nakita yung Indonesian government, dapat managot, proceed with the execution. Ayun ang sabi ni Duterte. Pero alam niyo mga kababayan, bilang isang mga Pilipino, nakiusap nga yung pamilya eh. Kasi planted eh. Hindi naman kasi, kumbaga, etong recruiter ang may kagawan, kaya nagkaroon ng ng droga dun sa bagahe ni Mary Jane Veloso. So, hindi niya raw alam na meron. So, ang nangyari, guilty ang naging hatol. Pero, ang nangyari, si Rodrigo Duterte, imbis na makiusap, sabi niya, hindi, sige, tuloy nyo. Kung anong gusto ninyo, gawin ninyo. Diyan sa kababayan ko. Proceed with the execution. Hindi ko lang alam kung nakiusap sila, pero ang lumalabas ngayon, mga kababayan, ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte is proceed with the execution. So, imbis na pakiusapan itong Indonesia, gusto niya ma-execute etong si Mary Jane Veloso. Na ibang-iba doon sa ginawa ni President Pinoy. O ngayon, ito naman, kay Presidente Bongbong Marcos, sabi ni PBBM, "We managed to delay her execution long enough to reach an agreement to finally bring her back to the Philippines." O yan, mga kababayan. Talagang pinahaba nila, nakipag-usap sila, ang dami nilang pinilit nilang kausapin ng gobyerno at nagkataon na nagpalit din ng presidente ang Indonesia at sinamantalayan ng Pilipinas at yun, napagbigyan yung gusto nilang mangyari at hindi lang na-prevent yung execution, finally, babalik pa siya dito sa Pilipinas. Yan po mga kababayan yung nangyari na iba't ibang mga dumaan sa iba't ibang presidente. Pero kay Presidente Bongbong Marcos talaga etong nangyari na pumayag ang Indonesian government na hindi ma-execute at maibalik pa dito sa bansa natin si Mary Jane Veloso. Pero dun sa isa, dun sa nakaraan, dun sa last administration, ang sabi pala niya, proceed with the execution. Paano kung pinusin ng Indonesia, di wala na, gurgur na si Mary Jane Veloso. Na ipinaglaban naman ng administration ni Benigno Aquino III.
Kaya yan mga kababayan, nakita nyo naman yung pagkakaiba ng tatlong presidente. Nakita nyo kung paano nila pinaglalaban ang karapatan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Dito natin nakikita kung sino yung may pakialam sa ating mga Pilipino at sino yung walang pakialam sa ating mga Pilipino. Ang gusto lang gawin, ewan ko, maintindihan mga kababayan. Ewan ko, ayoko na magsalita. Basta yan, kayo naman ang naintindihan nyo naman yung pinag-usapan natin. Si Pinoy nakiusap, baka pwede namang mag-testify. Pakinggan nyo yung testimony ni Mary Jane Veloso. Si Presidente Marcos talaga halos nakipag-usap hanggang ito nga, mangyari. Mapapauwi si Mary Jane Veloso. Pero yung isa, proceed with the execution. Gawin nyo kung ano yung batas ninyo. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Nakikusap na nga yung pamilya eh. Baka pwede naman. Wala. Walang kwenta. Walang kwenta, mga kababayan. Eh, dito natin makikita kung sino talaga yung yung may pakialam sa ating mga Pilipino. Yan. Ayan po yung ating mga presidente at sinabi ko naman na sa inyo kung ano ang kanilang naging stand sa kaso ni Mary Jane Veloso. So muli, congratulations. Una-una kay Mary Jane Veloso sa Marcos government, syempre kay Presidente Bongbong Marcos, congratulations. At shoutout na rin syempre sa admin ni former President Benigno Aquino III. At syempre, huwag na natin banggitin to. Ano mang kwenta eh. Imbis na makiusap doon sa Indonesian government, sabi, proceed with the execution daw eh. So, wala talaga mga kababayan. Okay, so yun lang. Update natin dito po sa kababayan natin kay Mary Jane Veloso. At nasagot po ang kanilang panalangin na muli makabalik sa bansa itong ating kababayan. Isa pong bayani, isa pong OFW na ang tanging gusto lang naman ay kumita, matulungan ang kanyang pamilya, pero dumaan po sa pagsubok. At ito, salamat sa Panginoon at hindi hinayaan na siya po may execute. At ito pa nga ang good news, siya po ay makakabalik na po dito sa ating bansa. Alright, so tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.